Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Pastor Jeremy Emorodio mula sa CRC San Pedro. Narito tayo muli upang simulan ang araw natin kasamang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo po ay dumako muna sa isang malikling panalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong pagpapala, panibagong oportunidad upang gampanan ang iyong misyon para sa amin. Naway gabayan mo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Naway ikaw po ang muna sa iyong lingkod na lahat ng lalabas sa aking bibigay magmula sa iyo, Panginoon. Naway patuloy na maging buhay at magbigay buhay ang iyong mga salita. Lahat po na ito ay tinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pong pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua 21 verses 9 to 16 na may pamagat na cities from Judah and Simeon. Atin pong basahin ng mga bersikulo. Sabi sa verse 9, from the tribes of Judah and Simeon, they allotted the following towns by name. These towns were assigned to the descendants of Aaron, who were from the Kohathite clans of the Levites, because the first lot fell to them. They gave them Kiriath Arba, that is Hebron, with its surrounding pasture land in the hill country of Judah. Arba was the forefather of Anak, but the fields and villages around the city they had given to Caleb, son of Jephunneh, as his possession. So, to the descendants of Aaron, the priests they gave Hebron, a city of refuge for one accused of murder, Livna, Jatir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ain, Juta, and Bethshemesh, together with their pasture lands, 9 towns from these 2 tribes. Ang Diyos ang magpagpala ng kanyang mga salita. Sa mga talatang ito, ang mga anak ni Aaron ay pinaglaan ng mga lungsod na mula sa tribo ng Judah, isa sa pinakamalaking tribo, ayon sa Genesis chapter 49 verses 8 to 12, at si Simeon na mas maliit na tribo. Kung babalikan natin, may 9 na lungsod mula sa Judah at Simeon ang inilaan para sa angkan ni Aaron mula sa mga Kohathites sa lipi ni Levi. Isa na rito ang Kiriath Arba o Hebron na isa sa mga lungsod kanlungan na tinalakay sa mga nakaraang kabanata. Isang lugar kung saan maaaring manirahan ang mga nakapatay nang hindi sinasadya upang sila ay maprotektahan. Ang mga bukirin at nayon sa paligid ng Hebron ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. At doon sa ibinigay na yon, ayun ay magiging kanyang pag-aari. Ngunit yung lungsod mismo at yung mga lupain nito ay para doon sa mga pare. At ang mga bayan na Jatir, Eshtemoa, Holon, Debir, Ain, Juta at Bethshemesh ay kilala bilang mga lungsod na may kasamang pastulan. At ang Holon nga ay tinukoy rin minsan bilang Hilen sa unang Kronika chapter 6 verse 58, at yung Ain naman ay tinatawag din na Ashan na tinukoy naman sa unang Kronika 6:59. And the 3rd millennium centuries once mentioned in the exploration of these verses that quote, "These are part of the division of the promised land, where the Levites who did not receive territorial inheritance were given cities scattered among the other tribes to serve God and the people, not just for leisure, not just because God wanted to give land for them. It has a purpose, it has a meaning, all for His glory, never for our own gain." Ang mga syudad na ito ay sentral na lokasyon sa loob ng mga teritoryo ng Judah at Simeon upang paglingkuran ang espiritual na pangangailangan ng buong sambayan ng nasa tipan. Sa pagdinilay-nilay natin sa mga bersikulo na ito, hindi lamang ito paglalathala ng mga syudad at kung saan sila mananatili. This is a proof, a testament to a fair, just, and intentional provision God illustrates and provides. Nakikita ng Panginoon ang laman ng ating mga puso, ang ating mga pinagdadaanan. Nakikita niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya naman siya ay nagbibigay ng pantay-pantay sa bawat isa sa atin ayon sa ating pangangailangan. Hindi ayon sa ating luho. Ayon sa kanyang plano, hindi ayon sa sariling kalooban. Nakakahanga kung gaano kalapit ang Panginoon sa atin. Biruin mo, alam niya ang mga kailangan ng bawat isa. He knows every detail of everything that you and I need. He never lacks. He is never in a hurry. He is never confused. He knows, He sees, and He
provides. Ngayon tayo pumuli ay dumako sa panghuling maikling panalangin. Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat po sa paggabay at sa pangunguna mo sa amin sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Pinakita mo sa amin kung paano ikaw ay fair, just, and intentional sa pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Pinakita mo sa amin kung paano nakikita mo ang lahat ng aming pangangailangan at pinapagkaloob mo ang lahat ng ito sapat na at higit pa sa aming mga pangangailangan. Dalangin ko po, Panginoon, ikaw po ang manguna sa lahat ng aming gagawin ngayong araw. Ikaw po ang magliwanag sa aming mga buhay at sa pagliliwanag na ito ay makita ng ibang tao kung sino ka sa aming mga buhay. Lahat po ng ito ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito at patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli magandang umaga, pagpalain nawa tayo ng may kapal.